Pulis na sospek, inamin ang relasyon kay Catherine Camilon pero iginiit ang karapatang manahimik. Inamin umano ng pulis na sospek na mayroon silang relasyon ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Iniutos naman ng pinuno ng Philippine National Police o PNP na paigtingin ang paghahanap sa biktima matapos na igiit ng sospek na karapatan niyang manahimik. Sa ulat ni June Veneracion ng GMA7 sa 24 oras noong Miyerkules, sinabing nakaharap kanina ng sospek na si Police Major Alan De Castro, sina PNP Chief General Benjamin Acorde Jr. at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Director Romeo Karamat ng Camp Crame. Siya po ay iniharap natin kay Chief PNP kaninang umaga and he admitted na meron silang illicit relationship with Miss Camilon. Ayon yan kay Kamarat. Ito ang unang pagkakataon umano na inamin ni De Castro ang pakikipagrelasyon sa nawawalang guro at beauty queen contestant na mula sa Tuy, Batangas. Base mismo umano sa pakikipag-usap ng CIDG Region 4A sa pamilya ni Camilon, lumitaw na dati nang inireklamo ng biktima si De Castro dahil sa pananakit nito. Kinausap din umano ni Camilon noon ang asawa ni De Castro tungkol sa pagkakaroon nito ng relasyon. Sa may 30 minutong pag-uusap sa Camp Crame, sinabi ni Kamarat na pinili ni De Castro na manahimik tungkol sa pagkawala ni Camilon. Ani nito, noong siya ay tanungin natin kung meron ba siyang involvement sa pagkawala ni Miss Camilon, sinabi lang niya kay Chief PNP, he invoked his right to remain silent. Yan ay ayon mismo kay Kamarat. Humingi rin umano ng paumanhin si De Castro kay Acorda dahil sa nadamay ang kapulisan. Nagsorry siya kay Chief PNP for dragging the PNP organization na nadadamay na organisasyon, which the Chief PNP naman accepted his apology. Sabi pa ni Kamarat. Ayon kay Kamarat, iniutos ni Acorda sa kapulisan na paigtingin pa ang paghahanap kay Camilon na huling nakita sa isang mall sa Batangas noong October 12. Ani nito, may marching order ngayon ang ating Chief PNP to exert all our efforts to locate Miss Camilon whether alive or dead. Sa sasakyan naman na nakuha ngayon ng kapulisan, mayroon amanong 17 hair strand at 12 swabs ng blood samples sa pulang sasakyan na inabandona sa Batangas City na hinihinalang pinaglipatan kay Camilon. Kamakailan naman ay may 2 saksi ang nagsabi na may nakita silang babae na duguan na inilipat ng sasakyan sa tugma ang paglalarawan sa inabandonang pulang SUV. Dahil dito, sinampahan na ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at 3 iba pang kaugnay sa pagkawala ni Camilon. Tila unti-unti na ngang nabibigyan ng linaw ang biglaang pagkawala ni Catherine Camilon. Dahil sa pag-usad ng kaso at paghahanap kay Catherine Camilon ay hindi pa rin naman nawawalan ng pag-asa ang kanyang pamilya na makita itong buhay at makasamang muli.